What's up guys, Ron here and welcome to Radhan's channel. For today's video, mag-unbox ulit tayo ng isang device na pinadala na naman sa atin ni Anbernic. At ito yung tinatawag na RG35XX Pro. Ayan. Pero before tayo mag-start, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga handheld emulation device, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pang pwede namin may-share para sa inyo. So, without further ado, let's start na. Ito na yung RG35XX Pro na pinadala sa atin ni Anbernic. So, ayan yung box niya. Ayan. So, merong tatlong variants na available. So, white, black, and transparent teal. So, naka-blackout yung transparent teal. Ibig sabihin, ito yung pinadala sa atin ni Anbernic. Ayan. Ito na yung box niya. So, buksan natin. So, ito na yung pinaka-device niya. Merong plastic na cover. Mamaya na to. So, hindi na siya katulad ng dati, no? Yung cable na Type-C nakalagay sa box. So, nandiyan na lang siya. Tapos, ito yung manual. Ayan. Ito na yung device. Ayan. Tanggalin na natin yung plastic niya. Ito yung foam para maprotektahan yung device. So, itong likod muna ang check natin. So, ayan, so, Anbernic model number RG35XX. So, ayan, ganda ng ergonomics ng ano niya, ng trigger buttons. Ayan. Naalala ko dito yung RG40XX and V. Ayan. Medyo identical sila pagdating sa likod. Dito naman sa left side, andito yung volume rocker na positive and negative. Tapos, yung TF1 or internal nandito nakalagay yung operating system. So, check natin. Ito yung pinadala sa atin na SD card. Ayan. Halagay, 64 gig. Parang ano to Ano ba yun? Kyosha? Oo nga, parang Kyosha. Ayan yung Kyosha. Pareho silang kulay. Ayan. Pero, hindi nga lang branded to. Ayan. So, ayan. Balik natin. Ayan. Patalikod. Dito naman sa taasan, dito yung Type-C. Ayan. Tapos andito yung HDMI, mini HDMI cable para mai-output mo yung nilalaro mo sa TV. Tapos ito yung 3.5mm headphone jack. Sa ilalim mo lang nakalagay. Tapos itong ngayon yung harapan ng device. Ayan. Ganda ng pagka-tilt niya. Pero hindi ganito yung tilt eh. Kasi ang alam kong tilt ganito. Teka, pakita ko yung Game Boy. Ganito yung Game Boy color. Ayan. Teal? Teal nga ba? Oo nga, teal nga siya. Pero parang iba kasi yung itsura niya, parang more on greenish siya. Ayan. Ito kasi yung teal. Pero pagdating sa cellphone, parang pareho sila ng kulay. Kasing laki din sila, no? Oo nga, kasing laki sila. Malaki lang ng konti yung Game Boy Color. Kita ba? Ayan. Ayan. Tapos andito yung directional pad, yung menu. Andito yung ABXY buttons. Ayan. Clicky din siya. Ayan. Tapos yung select, start. Nagkaroon na dito ng analog stick sa baba. So kung makikita nyo dito sa ano ko, RG35XX. Ayan. Naluma na masyado itong kinostomize kong RG35 OG RG35XX. Tapos i-turn on na natin itong device. Ayan. Press and hold dito for 3 to 4 seconds. Anbernic. Ito na yung interface niya, katulad din ng dati. So kung i-compare yung yung operating system niya dun sa luma, mas okay to. Meron ditong game room. Ayan. May PSP, PS1, NDS, V-Arcade or Vertical Arcade, CPS1, CPS2, CPS3, FB Neo, and Mame. So kung makikita nyo dito, yung V-Arcade, yung CPS1, 2, 3, FB Neo, and Mame. Mga arcade yan. So, yun lang, konting kaalaman. Tapos may Game Boy Advance, NES, SNES, SMS, MD, Sega 32X, GBC, Game Boy PC, GG, WSC is yung Wonders 1. Tapos dito naman sa RA Game. So, dalawa to guys huwag kayong malilito dito. So, game rooms, hindi RetroArch ang nagpapatakbo dito. Kumbaga, sariling setup to ng Anbernic. Tapos dito naman sa RA Game,
RetroArch game to. Mas prefer ng karamihan na maglaro dito sa RA game kasi mas optimize lahat ng emulators dito. May PSP, PlayStation, NDS, Nintendo 64, OpenBoard DC, Atari 26, Atomis Wave, CPS 123, FB Neo, FC, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Gear, Game Watch, Homebrew. Hindi ko alam kung ano to. So, Mame, merong MDCD, Mega Drive to, ibig sabihin Mega Drive, MSC Notch, nakalimutan ko kung ano yung MSC, Naomi, PCE, CD, Pico, Saturn, dami dito Sega 32, SFC, SMS, V Arcade, and then VB, Wonders 1, and yung ports. So, tingnan natin kung ano naglaman ng ports. Ayun, Cannonball, ayan, yung mga yan. So, nawala na yung yung Ninja Turtles and yung Stardew Valley. Ayan. Binibili kasi yon guys. So, mas magandang bilhin niyo yung game. Lalo na kung bagong game. Para sa akin lang So, dito sa App Center, merong music, video, ebook, file manager, expert mode. So, wag nyong kakalikutin to kung hindi kayo marunong. Merong apps, merong PDF reader, merong Willy na parang Bilibili where you can watch movies. Ayan. So, apps, buksan natin yung apps. Sa TF1, merong Bezel Custom Manager. Okay. Ayan na siya. May sarili na siyang Ayan. For example, maglalaro ka sa family computer. Ayan. Pipili ka ng niya, yung bezel niya. Ayan. Makikita ba yan? Pili ka na lang kung anong trip mo. So, ayan. Ang laman yan. May clock, image browser, modify system settings, system tools, Rixel HK pa, game downloader. So, hindi ko na-explain to. Common sense na lang. Ayan. Base sa title or pangalan ng app na yun, ganun siya. Tiny scraper, pang scrape ng image to. So, hindi ko pa rin natatry to guys. Medyo kulang ako sa time Favorites, ayan, history, ayan, nakapaglaro na ako ng Tekken and God of War. Search ng game, ayan, for example, Tekken. Ayan, lalabas yung Tekken. Tapos, settings, ayan, may system information kung ano yung specs ng device, ayan. Then, lock screen for 1 minute, pwede mong baguhin to, brightness, ayan. I/O test is kung gusto mong i-test lahat ng buttons, kung working ba lahat, ayan. So, date and time, language, RetroArch settings, network, icon settings, pwede mong palitan yung icon mo. Ayan. So, ako, okay naman ako dun sa style 2. Background settings, ayan, pwede rin mabago yan. Hindi ko type. Tapos, button sound, pwedeng i-on natin yan. Button, joystick button custom, yan. Restoring joystick. So, dito may buttons custom, or mas magandang custom buttons. Joystick buttons custom, parang mali English, restoring joystick button default, local button custom, clearing record, reboot, and shutdown. Ayan. So, yun lang. Tapos, i-flash ko sa screen kung ano yung specs ng device na to. So, ayan. So, meron tong 3.5-inch IPS full viewing angle, Oka full lamination, 640 by 480. So, another device na naman to na merong chipset na H700 quad-core. Katulad ng mga RG35XX-H, 40XX-V, 40XX-H, SP, yan. Mga yan. Another device na naman to na idinagdag sa H700 chipset. So, yun nga lang, nagtaka ako dito sa RAM niya. Akala ko magiging 2 gig na rin siya kasi nag-release na sila ng 2 gig yung ito to. Dito sa device na to, yung 34XX SP, ano na siya, 2 gig. And then, nagtaka ako bakit nag-release pa rin sila ng 1 gig. Sana nag-upgrade na sila tuloy-tuloy sa 2 gig. Para sa akin lang naman. So, meron na tong Wi-Fi and Bluetooth. May multimedia players like video, music, PDFs, ayan. So, ngayon, itakil naman natin kung ano nga ba yung mga upgrades dito sa OG RG35XX papunta dito sa RG35XX Pro. So, ayan. So, kung makikita nyo,
dito pa lang sa laki ng device, mas malaki yung Pro. Ayan, dahil nagkaroon siya ng analog stick. So, yung TF1 napunta na dito sa left side. Tapos dito naman sa right side. So, yung TF2 na lang ang natira dito sa Pro. Pagdating sa baba, nawala yung ano dito, yung headphone jack, tapos USB Type-C para makapag-charge ka. Napunta na dito sa taas. Ayan. Tapos yung LED light niya nandito na sa kanan. Tapos yung HDMI medyo napunta sa left side. Ayan. Sa kapal, parang wala na pinagbago. Pareho lang silang ano pa rin. Ganun pa rin. Oo. Hindi, mas makapal ng konting-konti si Pro. Tapos nag-upgrade din sila sa chipset nito. H700 na to, kapamilya nito yung mga recent na in-unbox natin. Mas maganda na rin yung shoulder button ng Pro. Ayan. Ito kasi custom 3D printed to. Ayan. Meron kami nito sa Shopee kung gusto niyo mag-upgrade. So, meron na ding Wi-Fi and Bluetooth dito. Mas better yung operating system dito, both stock and custom OS. Ayan. Kasi dito, di ba, ang stock OS nito, medyo buggy pa siya. Tapos, nagkaroon pa to ng Garlic OS. Tapos, meron pang dual OS na pwede kang mag-switch from stock to Garlic OS. Yun nga lang, ang daming bug. Di na rin nasundan ng updates yung Garlic OS dito. Kaya, ayun. Pero okay naman siya. Stable naman siya. Basta wag nyo lang kalikutin yung Garlic OS nyo dito sa OG RG35XX. Tapos dito, continuous naman yung ano niya, yung update niya sa Nali OS. So, ayan, Gladiator na yung operating system dito. Yun nga lang, hindi pa nire-release pero alam ko pwede ang ano dito. Pwede na ang Gladiator dito. Mamaya itetest natin. Karoon lang ng ano dito, parang chismis na same lang daw to ng Battle XP G350. Ayun. Kasi halos pareho sila ng itsura. Ayan, pakita ko sa inyo sa screen. Yun nga lang, ang chipset nung Battle XP G350 is pang R36S. Ayan. Kung ano yung specs nito or yung chipset nito, nilagay dito. Tapos yun na yung ano, Battle XP G350. Mas mura nga lang yun. Around parang $35 or $45 lang siya. Ganun lang yung price niya. Parang 1.5 to 1.8 or maximum na price niya parang 2,000. Ganun. So ayun, dumako na tayo sa pros and cons ng device na to. So unahin na muna natin yung cons kasi marami ako nakitang cons dito sa device na to. So, unang-una sa cons ko dito sa device na to is almost identical sila ng RG40XXD without the right analog stick and medyo smaller nga lang si Pro. Ayan. Ayan, di ba? Identical talaga sila. Kahit yung ginamit na buttons, ayun, pati yung menu, pati yung directional pad ABXY, pati nga yung ano yan. To, pareho din talaga yung ginamit na ano dito, na analog stick. Ayan. Pati yung shoulder button, same na same. 'Di ba? Kung ako papipiliin, mas pipiliin ko si 40XXV kasi mas malaki na yung screen. Tsaka okay lang naman sa akin kahit wala yung niya, yung right analog stick kasi bira naman gamitin to talaga. Ayan, bira. Sobrang bira to gamitin. Sunod naman is hindi ko type yung placement ng headphone jack. Ayan. Ayoko sa device ko is may headphone jack dito sa taas. Kasi for example, wired ang ginagamit mo. Madalas nakaharang yung wire sa screen mo or unless gagawin mo, lalagay mo sa likod yung wire mo tapos hahawakan mo dito. Yun nga lang, parang hindi siya comfortable na hawakan kung merong wire dito. Para sa akin lang naman yun. Magkakaiba tayo ng preferences. Ulit ko ulit. Ayan. Masyado lang akong maarte. Tapos sunod na napansin ko dito, guys. Ito. Nakikita nyo to. Parang napaka-unnecessary na meron siyang ganito. Kasi yung ganito ng device na 40XXV is speaker siya. Ito, hindi siya speaker. Parang design lang siya. Sa tingin ko, mas magandang tinanggal na lang to totally. Kasi parang napaka-useless. Kasi ang speaker nito is nandito na sa ilalim. Ko naman medyo nalungkot ako dun. Wala na yung free screen protector. Hindi lang ako sure guys Baka sa akin lang. And sana lang meron yung mga device ninyo. Pero sayang kung wala yon. Bibigay din kasi yun ng extra protection para sa screen ninyo. So next naman sa cons ko is yun nga nabanggit ko kanina. Akala ko magtutuloy-tuloy yung upgrade nila doon sa RAM na 2GB
Tapos ngayon, nabalitaan ko 1 GB lang yung RAM nito. Alam mo yun, parang bumalik ka. Sana mas inuna na lang nilang i-release to. Tapos sumunod tong 2 GB RAM ng R34XX SP. So, tingin ko lang ganun. Parang ang pangit kasi na bigla kang babalik or magda-downgrade pa sa 1 gig ulit na device. And yung pinaka-last na cons ko dito is di ko ma-feel yung pagka-pro ng device na to. Kasi siguro kung ang ginawa ni Anbernic is pagka-release ng RG35XX, nirelease na niya agad to. Wala na yung Plus and yung 2024. Yun talagang magandang upgrade or pwede mo masabing pro na siya ito. Tapos biglang nasundan na sinundan na nung ibang mga devices like 40XX, ganun. So ngayon dumako naman tayo sa pros ng device na to. So unang-una syempre, mas better to kesa doon sa RG35XX. Ayan. At mas better din syempre to sa Plus and 2024 dahil meron na siyang analog stick. Pangalawa sa pros ko is Game Boy feels rin naman siya kahit may analog and trigger button. Ayan. So kung maghahanap pa rin kayo ng mala Game Boy ang itsura, ayan, 'di ba? Mukha pa rin naman siyang Game Boy dahil sa dahil sa pa-vertical na layout niya. Ayan. So pangatlo sa pros ko is meron na siyang Wi-Fi and Bluetooth. Guys, ito binasi ko to doon sa OG na RG35XX. 'Yun. Malaking kasi yun. Malaking upgrade yun. Kasi itong RG35XX is walang Bluetooth and Wi-Fi. So yun. Mas pipiliin ko na to kaysa sa RG35XX. At yung last na nakalista sa pros ko is nag-improve yung stock OS niya, guys. Ayan. Ang daming naidagdag na apps. Mas maganda yung gameplay sa PSP. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung kung ano yung sinasabi kong improvement ng PSP in later niya. So ngayon mapunta naman tayo sa concern and thoughts ko dito sa device na to. Tingin ko sana, yun nga sinabi ko kanina, parang hindi ko ma-feel yung pagka-pro ng device na to. Tingin ko sana kung pro dapat upgraded na lahat. Kumbaga, kung ano yung magagandang katangian ng mga recent devices, sana inilagay na dito. For example, yung LED light nito nilagay na rin dito. Mas madali yung access sa battery katulad ng RG34XX. Ayan, mas madali siyang tanggalin at mapalitan in case na masira man yung battery dito. So, yun lang naman yung concern ko dito. Tingin ko mas maganda kung ganun para at least ma-feel ko na talagang pro siya. Kasi parang katulad lang din siya nung mga nung mga lumabas na devices. Parang wala masyadong in-upgrade. Ayun. Pero kung ihahambing mo naman kasi siya dito talaga sa OG na RG35XX, malaki yung nilipad. Pero, sinabi ko nga kanina, mas maganda kung after ni-release nito, ang upgrade nito is ito agad. Yun yung magandang upgrade talaga or masasabi mong pro ang kinalabasan nito. Yun nga lang kasi, may mga naunang devices na mas maganda kesa dito eh. Yun, katulad nito. Ayan, mas mapipiliin ko talaga to kumpara dito. Yun para sa akin lang naman. Preference ba? Preference. Tapos nabanggit ko din kanina, sana inuna na lang nilang ni-release yung RG35XX Pro kaysa sa RG34XX SP. Ayan. Kasi 2 gig na nga to. Pangit naman kung bigla ka pang nag-downgrade sa RAM. Kasi ito 2 gig na, 'di ba? Yun nga sinabi ko kanina, 2 gig na yung RAM nito, tapos bigla ka pang nag-downgrade to 1 gig na RAM. So, ayun lang. Sana 2 gig RAM na rin ang nito, ang RAM. At yung pinaka-last ko, hopefully, sana sa sunod na release ng H700 is ibang design naman. Kasi nakakaumay kung paulit-ulit lang yung design, For example, ito, di ba, meron ng RG35XX. Tapos biglang lumabas si RG35XX 2024. Tapos nagkaroon ng 40XXV. Di ba? Parang nakakaumay, guys. Sobra. Ayan. Sana marinig ni Anbernic to na wag na sanang paulit-ulit ng design. Kasi baka hindi rin bumenta sa masa or sa mga consumers. Siguro, ang gawin nyo na lang, ibang colorway naman. Ayan. Siguro, kung magpapaulit-ulit lang din naman ng design, colorway na lang yung baguhin nyo.
Ah, shit. Ayun guys, no, kung makikita nyo mamaya, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung mga particle na lumalabas, or orb, ayan, yung mga orb na yan, dati, kapag nilalaro yan, ayun, yung mga orb na ganyan, may kita mo yung parang may, ano pa siya, may kita mo yung parang box, hindi ako sure kung anong tawag dun eh, basta may kita mo ang pangit ng orbs na yun, pero ngayon, ayun, naging okay siya, kaya nasabi kong nag-improve yung stock OS nito. Ayun. So ngayon hindi ko pa masasabi kung magkano nga ba yung price nito kasi wala pa siya sa website and hindi pa rin sinasabi sa akin ng Anbernic kung magkano yung magiging final price nito. Pero ifa-flash ko na lang sa screen dito sa baba. Ayan. Kung sakaling meron na. Tapos, in case na bibili kayo ng mga device ng Anbernic, check nyo dito sa baba kasi naglalagay kami ng ano dito. Naglalagay kami dyan ng kung saan nyo mabibili yung device at dun nyo na lang bilhin guys diretso, wag na sa ibang store baka kasi kung ano lang yung receive nyong device or baka kung ano pa yan baka makuha nyo tumbler lang, mga ganyan. So dumiretso na kayo dito sa link na nasa baba. At yung pinaka last na portion natin is mare-recommend ko ba tong device na to? Hi Anbernic, parang minsan ang hirap mong mahalin Anbernic. Hindi ko alam kung i-recommend ko pa ba siya sa mga viewers ko or hindi. Hindi ko masabi. Hindi ko masabi sa ngayon kasi paulit-ulit lang eh. Nagre-redundant lang tayo ng release ng device yun na same lang ng specs. Pero sana hindi naman masama ni Anbernic. Pero tingin ko hindi naman minamasama ni Anbernic kasi gusto din nilang matuto sa mga mali nila. Kaya nga, nag-aano din kami. Nag-aano din ako, nagsisend din ako ng feedback sa mga nire-release nilang device. Bukod pa dito sa video na inaano ko, na nire-release ko. Ayan. Yung mga kino-comment nyo minsan, nakakarating sa kanila. Ayan. Kaya kung meron kayong mga comment pa, kung anong magandang suggestion, ayan, i-comment nyo na lang sa baba kung tingin nyo ba umay na kayo sa ganitong aspects ng device, sa ganitong design. I-comment nyo na lang guys. Nakikinig naman yan si Anbernic. O diba? Dati sabi ko gusto ko ng ganito. Ni-release nila. O ganito din. Nag-release din sila ng ganito. Ayan. Tapos malay mo mag-release sila ng ganitong device. Ayan, ganyan. Pero alam ko naman na may may idea na kayo na magre-release sila ng slide na RG slide. So yun, abangan natin yan and hopefully sana padalhan din tayo kasi napakagandang device ng slide. Iba talaga yung feels, parang ano siya, eto, parang Xperia Play ang dating, 'di ba? Tapos sana magkaroon din sila ng fini-flip tapos dalawa yung screen parang Nintendo DS. So ayun lang naman guys at dito na nagtatapos yung video natin. At ayun guys, natapos na tayo sa unboxing ng RG35XX Pro and sana may natutunan at nag-enjoy kayo sa video na to and bago tayo matapos, please like, subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga handheld emulation device, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano po ang pwede namin may share para sa inyo. So ayun lang guys, maraming salamat, paalam. Whee!